Inila na po tayo dito sa Camboga. Ito na yung arrowroot flour na gagamitin nyo dyan. Ikaw naman. Ito na, meron na tayong harina. Gusto mo para magkaroon ng mga cookies. So ngayon, i-bake na natin to. Ano, kuya? Isang katasensong araw mga kababayang mulanayin all over the world. Ito na naman po ang isang video para sa lahat ng mga mulanayin para po maibigay sa inyo kung ano nga ba ang mga kaganapan dito sa ating minamahal na bayan ng Mulanay. At sa mga special episodes na ito, makakasama natin ang isang Executive Assistant, actually Executive Assistant 3 for Tourism and Environment. Kasama natin si Miss Davely Aguirre Reyes. Let's go! Magandang araw sa inyo. Hello! First, mabuti. Parang it's been 1 year na hindi tayo nakasama sa ganitong klase ng programa dito sa ating page. At actually, very excited ako na nabigyan ako ulit ng pagkakataon maging parte nito. Well, ang una mo natin pag-uusapan, ano yung pinakamasarap para sa'yo na produkto o nakain mo dito sa lalawigan ng Quezon? Oh, of course, yung ating uraro. Uraro cookies, since bata pa tayo, kapag mayroon tayong mga yung ano ba yun, yung mga, alam ba, pag-uuwi, galing sa Maynila, uwi sa atin dito sa bayan ng Mulanay, nandun yung ibibigay natin sa kanila. Exactly. Alam mo yun, parang isa yun sa napaka magandang proud moments para sa atin. Best paired with hot coffee. Yes, true. Black coffee. Oo nga. Pero alam niyo po ba, ang Oraro Cookies ay isang one town, one product dito po sa bayan ng Mulanay. At para lang mayroong idea yung ating mga kababayan, no? Ang OTOP ay kakasign lamang nitong August 24 ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang batas. Pero noon pa man, panahon pa ni former President Gloria Macapagal Arroyo, siya ay ini-implement na. Oo, parang temporary program lang noong time na yun. Na parang itinuloy natin ngayon para sa ating, dito sa ating bansa. Oo, mas papatibayin kasi ang nakasaad doon ay bibigyan natin ng importansya yung mga MSMEs natin. Oo, yung mga small businesses natin para mas ma-market ng maayos yung kanilang mga product. At napakalaking chance yun sa lahat ng mga nagbebenta. Yeah. Alam mo yan, parte na rin syempre of course yan ng turismo. Exactly. Para na sa ganun ay mailatag natin sa mga, hindi lang sa ating mga mulanayin, pati sa, of course, sa buong mundo. Yes, sa buong mundo. At kailangan, mas maganda sana kung yung Oraro Cookies ng bayan ng Mulanay ay maihalay natin katulad ng lambanog, ng pansit chami, ng Lucena, pansit abhab, lokban longganisa. Ilan lamang to sa mga pangarap natin. And for today's video, alamin natin kung paano ba ginagawa ang Oraro Cookies dito sa bayan ng Mulanay. Yes. Susugod po kami ni Miss Dave sa Barangay Camboga kung saan nandyan ang isa sa mga production ng Oraro Cookies at alamin na ng Oraro Cookies at aalamin natin kung paano ba ito from pre-production, kung paano nakukuha yung Oraro flour, sa production mismo kung paano ginagawa. At kung paano imina-market. Oo, diba? Napakaganda yung ating gagawin sa ngayon and I hope everyone will be very much excited sa ating gagawin. Kaya naman, are we ready? Shall we? Let's go! Let's go! Yun na nga, so inila na po tayo dito sa Camboga kung saan kina-cover or ating vlog ang arrowroot cookies. Ayan, hello. Maulan na, tingnan nyo. It's raining. It's raining. It's raining. Kumusta kayo dyan? Okay na ba kayo dyan? So yun, maulan siya. So let's see kung ano mangyayari.
kailangan siya. Pasalamatan yung DOST. Oo, kailangan siya. Kailangan siya talaga. Pagpalit. Ang arrowroot ay mainam itanim sa katamtamang klima, subtropical o tropikal na lugar katulad ng Pilipinas. Dito sa bayan ng Mulanay ay mayroong taniman ng uraro kung saan ito ang ginagamit upang makapagawa ng ipinagmamalaking uraro cookies. Ayon sa ating panayam, ang suloy ng uraro ang angkop na itinatanim sa ating kalupaan. Ito ay inaabot ng 6 hanggang 9 na buwan bago anihin. Hindi rin ito kinakailangan ng masusing pagmomonitor katulad ng ibang halaman, kaya naman hindi gaano kaselan ang pagpapatubo rito. Mainam na isakto ang pag-aani ng uraro sa panahon ng summer o tag-init upang mas mabilis ang pagpapatuyo rito at mabilis din ang pagpuproseso upang maging uraro flour. At eto na nga yung ating processed arrowroot flour. Ayan, pinong-pino. At makakasama natin si Miss Dave sa production area. Miss Dave, eto na yung arrowroot flour na gagamitin nyo. Kumusta dyan? Ito na, meron na tayong harina. Salamat, Jobert! So ngayon naman ang gagawin natin ay yung mismong production. Alam mo yun, yung mismong paggawa. So syempre kasama natin ang dalawa sa miyembro ng samahan ng mga nagkakaisang magsasaka ng Barangay Kambuga. Nariyan of course ang ating kasama dito na si Ate, ano nga pa? Si Ate Majeline at of course si Ate Maricel. So ngayon tuturuan tuturuan tayo nila kung paano magkaroon or na production ng arrowroot or ang ating pinagmamalaking uraro. Kasama rin natin, humahabol kasama ni Jovert kanina, si Kuya. Ano pa sabihin po natin ating pangalan, Kuya? Eddie. Kuya Eddie. Meron. Ang pangalan niya actually si Kuya Edelberto Bisaya. So kung tawagin siya ay si Kuya Bisaya dito sa Kambuga. So si Kuya Edelberto, si Kuya Eddie naman na mag-explain yung proseso ng paggawa ng uraro. So Kuya, gawin na natin. Ano po ba ang ating mga kasangkapan sa paggawa ng uraro cookies? Ang una po natin step ay ito pong ating sugar. Na white sugar po ang ginagamit namin sa paggagawa ng ating uraro cookies. Ayan, so may asukal. Ano ang importansya? Bakit kinakailangan gamitin natin ay white sugar, Kuya, o hindi brown sugar? Kasi yung ating cookies ay siya ay parang white po yung kulon niya. Kasi pag gumamit tayo ng ibang kulay na asukal, magbabrown siya mahigit yung kulay. So doon tayo mag-base sa pagiging kung ano yung totoong kulay ng uraro na pinoproduce natin dito sa Mulanay. At saka ito pati po yung umpisa na namin ginamit namin. So para sa mga hindi nakakaalam, November of 2004, to be exact, November 5, 2004, noon nagsimula na magkaroon tayo ng production ng arrowroot cookies dito sa Barangay Kambuga. At ang susunod nating kasangkapan ay? Ilalagay na po natin sa ating mixer machine yung sugar po natin. Okay. Wow, ganun pala yun. Ayun. So at least nalagay na natin ang asukal. Ang kasunod natin, Kuya, ay ang margarine. Susunod po natin itong margarine natin. Ito po ay 3 salop lang po yung ating titimplahin. Kaya 1 kg. Sa 3 salopong flour, ang ginagamit po natin ay 1 kilong margarine. Ayan. So itatanong naman natin kay Kuya kung ilang kilo yung isang salop. Kuya, ilang kilo nga ba yung isang salop? Ang isang salop ay tinatamaan siya ng 2 kilo at 2 guhit. Sa madaling sabi, di 2.2. Oh, at least meron tayong informasyon, mahalaga informasyon sa paggawa. So, ngayon, lagay natin, Kuya, nailagay na ba natin ito? Ayan. Exciting. So, kanina pa lamang, bago tayo magsimula, kumbaga, ito na yung sinasabing isang salop. Ano, Kuya? Okay. So, ayan. So, syempre, kailangan natin, ilagay natin lahat para hindi sayang. So, again, nandun na ang ating asukal, pati na rin ang ating margarina. So, ang kasunod natin, Kuya, ay? Ito pong itlog. Ayan. So, sa itlog po ba, kasama po ba ang lahat? Like, kasama po ba yung dilaw lang or yung... Ito po yung egg yolk lamang po. Egg yolk, okay. So, meron po bang bilang kung ilan ang dapat pa natin ilagay dun sa... Ang isang salo po ay tinatamaan po ng 10 piraso ng itlog. Ang isang salo. Okay. So ngayon,
So again, kinakailangan po natin kumuha ng 10 piraso ng itlog para sa isang salop. Kasama na po ang ating asukal. So kuya, lagyan na po natin. Ayan. So malapit na tayo doon sa paghalo. Tapos Ngayon naman ay isama na rin po natin itong ating ibak. So yan po ba kailangan natin ilagay lahat? Ang 3 lata? Okay. So lahat ng ito kumbaga ay talagang preparado na? Opo. Okay. So ilagay po natin, kuya. Ayan. Okay. Napaka-exciting yung paggawa, ano? Para sa ating mga bago pa lamang sa ganitong larangan ng pagluluto. Nakakatuwa na meron tayong ganito dito sa bayan ng, or most especially sa barangay dito sa Kambuga, sa bayan ng Mulanay. Napaka-inspiring yung paggawa. Kasi unang-una, ito yung sinasabi nating ating one town, one product sa ating Mulanay, sa ating bayan ng Mulanay. Ayan, malapit na tayong matapos. Okay. Okay. Ngayon, tapos na tayo sa ating gatas. Ang kasunod natin ay, kuya? Atin munang imimix na muna siya. Yan. No, magiging maganda na yung ano. So, let's do this. Ayan. Diba? Wow. So, kuya, gaano naman katagal ang kinakailangan natin gugulin sa pag-mix nito? Yan po yung binabasa yung mga 10 minutes lang. 10 minutes? So, mabilisan talaga siya. Okay, so again, 10 minutes lamang ang kinakailangan natin para i-mix ang ating mga ingredients. Again, ang ating mga ingredients ay ang asukal, ang margarina, ang itlog, pati na rin ang gatas. So, ayan. So, magbibilang tayo ng 10 minuto para dyan. Bibilisan natin. Ayan. Ayun, so natapos na yung 10 minuto sa paghalo ng ating mga ingredients, kuya. Again, para sa lahat, yung mag-recap lang tayo ng mga ingredients. Meron tayo. Unang-una ay ang white sugar, of course, and margarine. Ang margarine. At egg yolk. Yes, egg yolk. Napaka-importante malaman natin na yung egg yolk lamang. Kumbaga, also, 10 pieces of itlog ang inilagay natin dito. At kuya, ang last natin? Yung Alaska ibab. Yun, okay. So, again, makita natin na napaka-maayos yung proseso. At saka importante yung kalinisan. Alam mo, kuya, kasi nakita ko talaga maayos, organized. And yun talaga pwede nating ipagmalaki pag market na natin itong uraro. At syempre, pakasama ng ating pinakabidang ingredient, ang ating uraro, flour, na kanina pinaghirapan, of course, ni Kuya at ang ating kasamang si Jobert, na andito na nga. Kuya, sige, ilagay na natin ito para na sa ganun ay, syempre, lahat tayo excited na para magkaroon tayo ng ating uraro cookies. So, ilalagay na natin. Ayan. Lagay natin ang dahan-dahan. Okay. Kasi tatalsik siya pag nagpanay. Okay. Tapos buhay na tatalsikan niya pag minimix na. So, kailangan dahan-dahan na yung paglagay. So, isinet natin itong mixer ng slow lang. Slow lang. Para hindi siya mangalat. Yes, para hindi mangalat. Kung yan. So, dapat ganyan lang. Tapos, ilagay na rin natin siya ng utay-utay. So, utay-utay natin ilalagay yung yung remaining na flour ng arrowroot. Kasi pag nilagay natin siya ng bigla, siya ay mangangalat baga pag umikat. Kasi masyado siyang pino. Ano, kuya? So, yan. So, again, kinakailangan natin gawin or iset ang ating mixer sa slow, very slow setting. So, hayaan natin. Kuya, mga ilang minuto yung gugugulin natin sa pag-mix nito ngayon. Kasama na ngayon ang ating arrowroot flour. Mga kuwan lang naman siya, mga 5 minutes. Pagkita mo na siyang kuwan, pwede na. Okay. So, sunod naman ay ilalagay natin ang tubig sa ating mixer. Yes, kuya, lagay na natin. Mag-additional po tayo ng kaunting tubig para hindi siya masyadong malapot. Kumbaga, napakadali lang naman talaga yung proseso na. Mabilis lang talaga yung pwede natin gawin dito.
tapos na tayo sa proseso ng pag-mix. Gusto ko lang i-specify na itong ginawa natin ay parang kumbaga yung original flavor ng ating pinagmamalaking Uraro cookies. Sa tagal na panahon, nagkaroon na ng innovation, yung pagbabago. So, marami yung mga customers na naghahanap na iba namang flavors. At nang dahil dyan, meron tayong about 8 na klase ng mga flavors. Kuya, ano yung aside from of course sa ating na pinagmamalaking original, ano yung next to it? Kumbaga, ano yung flavor na pinaka gusto ng ating mga customers, Kuya? Paki-explain natin. Dito po sa aming nung kami po mag-flavor, ang pinakamabili po sa amin at madaming umuorder ay ang strawberry po. Ayan. So ito, andito ngayon, meron tayo dito yung strawberry flavor. Ang next natin ay ang ube. Andito naman ang ating ube. So makikita natin na parang dumadami na yung flavors na meron tayo sa ating yung ating buko pandan. Ayun, ang buko pandan. So hindi lang ang buko pandan sa bigas. Ano kuya? Kumbaga meron na rin tayong flavor na buko pandan dito sa ating pinagbawalaking Uraro cookies. Nasa ayan. Ito. Makikita mo wala na actually laman. So ibig sabihin lang, talagang mabilis siya. Ano kuya? So ayun, kumbaga ang top 3 sa ating mga flavors. Although meron pa naman tayong mango, meron tayong chocolate, French vanilla, meron din tayong mocha flavor dito at banana flavor. Kumbaga sa top 3 na meron tayo na kumbaga maraming bumibili ay ang strawberry, nandiyan ang ube at of course ang ating buko pandan. So ayun, nakakatuwa na marami na tayong innovations na nangyari. Right from the start, kumbaga again doon sa ating sa mga taong hindi nakakaalam, since 2005, November of 2004 or 2005, nagkaroon tayo ng ganitong klase ng production sa ating barangay Kambuga. Kung ngayon kanina kasama natin si Kuya Eddie, ngayon naman of course kasama natin ang si Ate Maggie at saka si Ate Maricel. Ayun. So kung makikita natin, hindi siya yung tulad sa paggawa ng cake, yung mga icing na parang merong bag sa ano nga ba ito? Ito yung sinasabi pagtukol o yung pag-piping. Diba kung manonotice natin sa ating paggawa ng cake, parang meron siyang bag na parang pinipress mo para magkaroon ng mga cookies. Ang nakakatuwa lang dito, ang maa-amaze ka is yung klase, kung paano yung proseso, yung tiyaga na ginagawa nila one by one, pinipress nila gamit yung isang maliit na yari sa bakal. So pinipress nila to palabas. So doon nagko-form. So napakahirap din yung proseso. Kaya kung makikita mo siya doon sa mismong box pa lang, talagang napakaganda yung formation nung cookies. So, sa simula pa lamang nung kanina kasama natin si Jover, yung pagkuha pa lamang ng arrowroot, yung arrowroot, sa pagdala dito, kumbaga isang malaking trabaho na. At nung ginagawa na ni Kuya Eddie, yung pag-mix ng yung mga mixers, like for example, nandiyan yung asukal natin, ang margarine, ang itlog, and of course, ang ating gatas, malaking proseso pa rin pala. At hindi natatapos yun doon. Nandun naman yung paggawa isa-isa. So kung di ba parang matagal talaga siya, no? Matagal siya kung gagawin mo. So maraming sukat, ate? Marami. Okay. So ilang sukat na meron tayo dito sa ginagamit nating paggawa ng cookies? Ilang sukat meron tayo niyan? Ito po. Oo. Or meron dalawa lang? Meron po isa pang maliit. Pero usually... Karamihan ginagamit namin ito. Oo. Kumbaga ito na yung talagang ginagawa Mas namin. maliit po, mas mahirap po. Oo, kasi syempre mas maliit yung daliri. Mas mahirap i-press. So, grabe, no, yung proseso ng paggawa. Minsan iniisip lang natin, nakakainin lang natin. Pero ang totoo nun, bago pa natin makain, bago pa naman na malagay ito sa container, napakadaming proseso niya. So, kumbaga, isang malaking pagmamahal sa proseso ng paggawa. Kanina pa ako nanonood kina ate kung paano gumawa. So, ang gusto ko sana i-try. Siyempre kasi di naman parang
once in a lifetime probably sa makakapag yung paano gawin. So ate, turuan niyo naman ako paano gawin. Ano dapat natin gawin? Ano nga ba ito? Pagtukol. Sinasabi dito ay pagtukol ng mga cookies na meron tayo dito sa ating barangay Kambuga. So ngayon, Dapat puno. Kailangan puno. Sabi ni Ate Maricel, kailangan ay puno ang isang parang cone-like na steel. Ayan. Object. Ayan. Tapos syempre malaking daliri ko. Hindi ko alam paano kakasya to. Ayan. So, try natin. Ang gagawin lang natin ay ipupush lang natin palabas. Try natin ha. Ayan. Oh. Ayun yeah. At least, parang okay naman siya on the first attempt. Try natin ulit. So, again, kinakailangan nating ilagay din sa ating pag-iisip na kailangan yung, alam mo yung parang yung hygienic yung paggawa natin ng ating cookies. Kasi syempre, hindi kung malalaman, kung alam lang na, kumbaga, para sa kaalaman lamang ng lahat. Hindi lamang ito dito sa Mulanay na ibebenta. Alam mo kung halimbawa, kung alam niyo yung Nyugan, para sa mga hindi taga Quezon, yung Nyugan Festival na ginagawa sa Lucena, ibinebenta rin ito. At sa yung Nyugan Festival, napakaraming turista. Alam mo yun, dito pa lamang makikita natin yung malaking klase ng business, o baga, business na pwede talagang ma-acquire meron dito sa ating barangay Kambuga sa isang production ng Uraro Cookies. Try natin ulit, ha? Na-try na natin first. Try natin. Baka pwede pa natin pagandahin next. Ayan. Ayan. Hindi siya pa rin perfect, pero okay na. At least feeling ko naman okay na yan. At ayun, natapos na tayo sa pagtukol. Makikita niyo naman yung ginawa ng ating mga girls kanina. So ngayon, i-bake na natin to. Ano kuya? So gaano katagal ang pag-bake? Yan po ay ating lulutuin sa loob ng 30 minutes sa mahina lang ng apoy. Okay, so ngayon pupunta na si Kuya sa oven. Product ng ating Uraro Cookies na kanina lamang ay talagang tinutukan. Tinutukan. Pero bago natin tikman at alamin ang lasa nitong ating Uraro Cookies, may kasama tayo ngayon ang treasurer ng samahan na nagkakaisang magsasaka ng Kambuga, si Nanay Edith Ruedas. Kumusta po kayo? Okay naman. Normal na yung pagminsan na hindi. Yes, normal yan. Kumbaga ay up and down ang buhay ng tao. Ayan. Bago tayo dumako dun sa mga kasunod pa nating tanong kay Nanay Edith ay, kumusta mo natin yung experience? Ako muna kanina sa pre-production. Kasi yun pala 9 months ka maghihintay, 9 months maghihintay bago ka makapag-ani. At mas mainam na yung pag-aani ay tuwing tag-araw dahil para mapatuyo ng natural yung ating arrowroot, tapos magkakaroon tayo ng arrowroot flour. Na anong kasunod na nangyari sa'yo? Ayun na nga, so niluto na nga. So binigay natin yung mga ingredients na andyan ang asukal, ang margarina, ang itlog na sinasabi ay dapat ay 10 itlog. Egg yolk lang. At of course, ang gatas. So makikita natin kanina yung proseso at saka yung kalinisan nandoon. Yung quality ng gamit. Oo, totoo. At sa akin, since ako alam mo naman ako, I'm into designing. Nakita ko yung sining ng paggawa. Exactly, yung art. Oo. So hindi siya madaling proseso ng paggawa. Kasama na doon yung heart and soul na nakatingin. Kaya salud tayo sa mga kasamahan natin dito sa Barangay Kambuga. Na-edit ngayon na may luto na tayo at may nakikita tayong mga nakapackage dito. Ayan. So, paano tayo nagkaroon ng mga
ganitong packaging? Ito ay talagang patuloy na natulong sa amin ang DTI. DTI. Sila. Kumbaga itong bagong packaging na ito ay 1,000 pieces. Kapag naubos yun, kami na ang mabili. Magpapagawa. Yung first 1,000 ay free. Yes, free pa. So sa ngayon po, kayo na po ang nagpo-provide? Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa ubos yung galing sa kanila. Ay, okay. Kanina ko pa actually gusto itanong yun. Magkano naman po ang bentahan natin ng dito muna sa ganitong canister? Ito ay sa ngayon ay 80. 80, 80 Pero may ano kami na pwede pa namin itaas-taas gawa na pamahalang ingredient. Oo yan, oo diba? Kaya po mahirap na meron tayo ngayong price hike kasi it's a domino effect. True. Oo, marami nga. Asukal ka lang. Gusto ko laki na. Margarine. Ang margarina na doon. Itlog. Totoo po. Lahat ng Dominant ingredients. nga talaga. So maiintindihan mo talaga kung magkakaroon sila ng price increase. Yes. Dahil na rin dun sa mahal ng mga Ang mahalaga doon, ang hindi nagbabago yung quality. Yung quality. Ay, alam mo, napaka-importante yun. Sabi mo yung quality, ganito yun. Ay, nung sabi sa akin ni ex-mayor, ganito, Edith, ha? Kahit magmahal ang ingredients, yung quality, huwag mo baguhin. Pwede mong baguhin ang price, yung quality, huwag mong baguhin. Yes. Sabi niya sa At akin. yan ang babalik-balik na ng ating mga Bakit magaganito? Sabi niya, bakit magaganito? Pag natikman ko, ayaw ko ng bitawan. Sabi ni ex-mayor din. At saka ito yung legacy na ng Kambuga. So hindi mo talaga dapat siya ibahin. Oo. Nabanggit kanina 2004 pa ito nagsimula. Ano na? Bilang co-op. Oo, bilang co-op. Tapos Pero bago siya production. maging co-op, ay samahan mo ng ordinary. Opo. Kaya panahon pa lang ni former Mayor Denmark. Denmark. Yes, yun talagang meron tayo nito. Ito naman kung nasa box, magkano po ang isang ganito? 100. 100. Pero sa wholesale, 95. Opo. Ayan. Diba? So, Napaka-importante yung packaging. Yeah. Tuwa ako sa packaging, maayos, ito ay sa DTI. No, ang ganda. ayan. Ayan. Nana Edith, saan naman natin dinadala yung mga gawa nating produktong ganito? Ay, walang problema kami sa market. Talagang kami ang, minsan kami pa ang nagakulang at nauubusan kami ng luto. Ulan na bigyan natin ng example po, nung nyug-nyugan, gaano Oo, kadami? kanyugan. Lagi kami, taon-taon, lahat ng trade fair. Hindi kami na siya, Hindi na aalis. Oo. So dapat lamang na pag-ibayuhin, pagyamanin ang meron tayong pinagmamalaki. Yes. Araw Root Cookies dito At sa atin. patuloy ang pagkatok natin sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, of course, Tama. na tumutulong sa mga ganitong maliit na business, SMEs na tinatawag natin. And we're very thankful kasi pasado na nga yung Auto Philippines Act, the RA 11960, na mas magpapaigting pa ng pagsuporta po sa mga Salamat naman. Ayan. Nari, Edith, sino-sino pa po yung mga katuwang natin na industries, agency, at pasalamatan po natin sila kung sino-sino man sila. Yan. Una po ay talagang, unang-unang natulong sa amin ang DOST. Ma'am Gerly, miss ka na po namin ang DOST. Tapos po ay ang DTI, Lucena, si Ma'am Jenny. Ma'am Jenny, miss ka na namin. Salamat po. Siyempre po ay sa CDA, kami ay tinulungan din ni Seranel ang Linggahan. Seranel, hindi ko ikaw kinalimutan ha. At tapos po sa kasalukuyan, ang DAR talaga ay patuloy sa amin nag-a-assess sa amin. Sa katunayan ay yung pagbubukas namin ng microfinance, kaya lamang napatigil ay gawa nung nag-pandemic. Pero inaasikaso na po ulit namin ang papel. Yan. Salamat po sa DAR po, DAR Mulanay. Kay Ma'am Irene Buñales na unang taga-DAR yun. Yung DF na siya ngayon ng San Andres. Opo. Yes. Tapos ay si Ma'am Josie pa, Almadrones, yung nagsimula si Ma'am ng Josie. Demo Farm ng Oraro. Yan. At yun siyempre kay Maro. Kay Maro. Bye, Maro. Leonie, Daglitanyag. Sabi, maraming salamat po, Maro, talagang sa kabila ng aming pagminsan ay pagiging pasaway, ay nariyan pa rin kayo at lagi kayong nakasuporta sa amin. Pati po ang inyong mga kasama, kaalakbay. Actually, yung mga interventions na ibinibigay ng Department of Agrarian Reform sa samahan ng mga magsasakang nagkakaisa sa Barangay Kambuga ay hindi natitigil doon sa capacity development, technical support, lalo na sa kung kunyari may mga kailangan silang dokumentong isumiti sa iba-ibang ahensya, mga resolusyon, kasama kami sa tumututok sa kanila at talaga naman very open sila sa paghingi sa amin ng assistance. Pagkatapos, may mga
continuous training na binibigay kami, hindi nga lang sa pag-aaral ng mga officers at saka ng mga miyembro, kung hindi tinutulungan din namin sila na makapacitate yung ibang second line leaders para at the end of the day, pagka yung mga dati nating officers ay hindi na pwede, mayroon nang susunod sa kanila. In fact, kapag meron kaming mga caravan din, yung sa central office, dinadala namin ang produkto nila para makilala hindi lamang sa lalawigan ng Quezon, kung hindi sa ibang lalawigan, malaman nila yung kaibahan talaga ng produkto ng Kambuga dito sa Arrowroot Cookies. Hindi naman sa paninira, pero i-compare mo talaga doon sa ibang mga bayan na may production. Like dyan sa neighboring towns, iba yung klase ng kanilang Arrowroot products. So, ang isa din nga lang sa inaasahan namin at the end maybe of this year or next year, ay magkaroon na sila ng kanilang magandang processing center para yung matagal nang hinahangad ng nagpuproduce ng Uraro ay magkaroon ng permit at certification, accreditation from BFAD. Kasi importante rin sa marketing or sa pagpapalago ng merkado yung mayroong ka talagang sertifikasyon na kinikilala, hindi lamang dito sa Pilipinas, kung hindi sa ibang bansa. Nagpapasalamat din po kami sa patuloy na natangkilik ng aming produkto at talaga namang alam namin na kayo ay isa sa nagmamalaki sa aming pinagmamalaking Uraro Cookies. Mula na i-drag sa Sweet Journey, Let, sa Friends Diner, dito sa Santo Niño Bakery sa Crossing. At siyempre po ay talagang ang DTI ay #1 sa aming malaki ang naiitulong sa market. Yeah. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtangkilik sa aming produktong cookies. Siyempre, maraming salamat din po sa aming chairman si Ginoong Dalmasio Mayuga at talaga naman pong suporta talaga sa amin. At saka sa aming manager si Idi Bisaya, yun po, na patuloy na sana po sa mga miyembro namin, magtatanim ng araro, huwag kayong mapagod magtanim at na para kita ay maraming gawaing cookies para sa ating samahan. Yeah. Maraming salamat sa inyo at patuloy na kayong maging masipag. Yeah, of course. Gawin nating inspirasyon yung mga positive na feedback. Totoo yun. Na sinasabi na masarap itong Uraro ng bayan ng Mulanay. At siyempre po, sa Tourism Office, sa Mulanay Public Information. Yes, of Maraming course. salamat po. At siyempre sa lahat-lahat po, sa aming pinakamamahal, pinakamabait, pinakapugi, sa aming mahal na Mayor Ann Nabiri. Kami po sa pamamagitan, kami po ay naasa na sa pamamagitan ninyo ay patuloy na maasinso at maangat ang aming samahan. Yes. Yeah. Mulan ay Arrowroot Cookies. Mulan ay aangat, aasinso. Aris Aguirre. Mahal ka po namin. Yan. Maraming salamat po sa lahat ng kababayan namin sa Mulanay, hindi lamang sa Mulanay, sa lahat ng sulok ng mundo. Sana po naman ay tangkilikin natin ang sariling atin, ang aming Uraro Cookies. Talaga pong ito'y purong-puro. Yes. Huwag po kayo mag-alala kahit kayo ay walang ngipin. Hindi na kailangang nguyain at natutunaw po sa bibig. Maraming salamat po sa inyong tangkilik. Bukod po sa Facebook account, Kinanay Edith Ruedas, maaari po kayo magtanong o kaya naman ay mag-order sa kanya po diretso na agad. Tawag lang po kayo sa mga numero 0994-6954-205. Ayan. Maraming salamat po, Nanay Edith, sa Maraming salamat din sa inyo amin. at sana ay huwag kayong isimula pa lamang ito para Yes, sa yes. Simula pa lang simula pala. pa lamang na inyong paggabay sa amin. Ayan. Maraming salamat po sa pagpapatuloy niyo sa amin dito. At parang Pasensya na kayo walang tanghalian. okay lang, pamawin namin ito. Thank you so much. Napasubra yata. Nandito po kami ngayon sa isang gusali na handog ng tanggapan ng responsabling aruga ni Congressman Reynan Arugan. So of course, ang lupang kinatatayo nito at Dave ay donated ng local LGU. government Yes, ng LGU. At ano ba itong gusali ito? Ito yung pasalubong center. Ayan. At ano kaya ang itutulong ito dun sa ating ginawa kanina? Actually, malaki may tutulong kung halimbawa ilalagay natin dito yung kumbaga i-market natin dito sa facility nito eventually. So, mas magiging madali instead of yung mga tao pupunta pa doon.
Kasi syempre, since ang Republiko ay ang bagong public market or bagong palengke, so magiging malaki yung improvement, yung tulong nito sa pag-market, pagbenta. Pag-market ng ating produkto. Kaya malaking salamat natin, of course, sa ating minamahal na congressman dahil naglalagay siya ng mga ganitong uri ng facilities na hindi lamang OTOP ang makikinabang, kundi of course, domino effect din kasi pag tinatangkilik ng marami yung ating produkto, ibig sabihin maraming turista o maraming mga taong pupunta rito. Ayan. Kaya maraming salamat, Kong Reynan Arrogancia. Kaya naman, hindi lamang sana po dahil lang sa mga facility na ganito kaya tayo bibili ng mga produkto, lalo tigit ay ang Ororo cookies na ang OTOP natin. Kung hindi lamang may pagmalaki, kundi isipin natin yung puso at dedikasyon na binibigay ng ating mga kababayan na gumagawa ng Ororo cookies. As a whole, nakita mo yung proseso, no? Yung from pagkukuha until pagproseso sa paggawa. So may klama, totoo, just like what you said, yung parang yung puso ng lahat ng mga taga-Kambuga sa paggawa ng ating yung pinagmamalaki na Ororo cookies. Talaga nakita mo. Kaya naman, hinikayat po natin ang lahat nating mga kababayan, saan mang panig ng mundo, saan mang dako kayo ng Pilipinas, suportahan po natin at tangkilikin ang sariling atin. Ako po si Dave Leaguer Reyes. Ako po si Joel Atienza, palagi nagpapaalala na magsama-sama po tayo sa pagkamit ng ating mithiin na ang bayan ng Mulanay ay angat at aasenso.